Nag-overheat ang BRP Teresa Magbanwa na nagtataboy sa tinaguriang monster ship ng China Coast Guard na namataan malapit sa Bajo de Masinloc at Zambales. Balik muna ito sa pantalan at mapapalitan ng BRP Gabriela Silang. Balitang hatid ni Bernadette Reyes. Namataan ng China Coast Guard 5901 sa layong 66.69 nautical miles sa Pundakit, Zambales. Ayon sa Philippine Coast Guard, paikot-ikot ang tinaguriang monster ship malapit sa Bajo de Masinloc o Panatag Shoal at sa coastline ng Zambales. Bago ito, napalayo na ng BRP Teresa Magbanwa ang monster ship. Pero nagkaabirya ang barko ng PCG. BRP Teresa Magbanwa experienced overheating of its auxiliary engines. That's why it returned to the port of Bataan. That is primarily the reason kung bakit ang China Coast Guard was able to once again come near at a distance of 67 nautical miles. Papalit sa BRP Teresa Magbanwa ang BRP Gabriela Silang pero mas maliit ang barkong ito at nasa kalahati lang ng haba ng monster ship ng China. Ayon sa Philippine Coast Guard, nagsasagawa na rin ng maritime patrol ang aircraft ng PCG na may kakayahan na magpadala ng radio challenge sa China Coast Guard vessel. Coast Guard, CD5901, this is BRP Cabra. Please leave this area immediately. Over. Nitong January 5 pa nire-radio challenge ng BRP Cabra ng PCG ang monster ship na nooy mahigit 50 nautical miles mula sa Capones Island sa Zambales. Pero mahigit isang linggo na, hindi pa rin umaalis ang monster ship. Nitong January 10, nire-radio challenge ng BRP Teresa Magbanwa ang mga barko ng China na namataan 70 to 80 nautical miles mula Zambales. China Coast Guard Vessel 3304. This is Philippine Coast Guard Vessel BRP Teresa Magbanwa. You are directed to depart immediately and notify us of your intentions. Over. Sa isang punto, nag-deploy ang China ng helicopter ng kanilang People's Liberation Army Navy. Bagay na tinawag na provocative o mapanghamon ng National Maritime Council. Mariin nilang tinutulan ng patuloy na illegal presence ng mga barko ng China na pinalalala raw ang tensyon. Taliwas din daw ito sa Freedom of Navigation, Innocent Passage, Maritime Zone Act ng Pilipinas, United Nations Convention on the Law of the Sea at 2016 arbitral ruling. Hinikayat nito ang China na irespeto ang batas ng Pilipinas at utusan ng mga barko nito na tigilan ang paglabag sa ating EEZ. Naghain raw ng diplomatic protest ang Pilipinas. Sa trilateral meeting ng Pilipinas, Amerika at Japan, pinuri ni outgoing US President Joe Biden si Pangulong Bongbong Marcos sa paghawak nito sa anyay agresibong mga hakbang ng China. Batay sa press release ng Presidential Communications Office, umaasa si Biden na itutuloy ng papalit sa kanyang si US President-elect Donald Trump ang pagtutulungan ng Pilipinas, Amerika at Japan sa maritime security at iba pang issue. Muli namang pag-iit ng China nakaayon sa batas at makatwira ng pagpapatrol ng China Coast Guard sa lugar. Hinimok nila ang Pilipinas na tigilan ng malisyosong mga akusasyon. Dagdag nila, may legal na pundasyon ng kanilang sovereign rights sa South China Sea. Bernadette Reyes, nababalita para sa GMA Integrated News. Sagot naman ng Philippine Coast Guard sa pahayag ng Chinese Foreign Ministry, hindi kailanman pumapanig sa international law ang iligal na presensya ng China sa exclusive economic zone, hindi lamang ng Pilipinas, kundi pati na rin ng Vietnam, Malaysia at Indonesia. Anila, walang sapat na historical at legal evidence ng China kaugnay rito. Kaya lang daw mas tumatapang ang China na bumuo ng kanilang sariling interpretasyon ng batas ay dahil sa paglago ng kanilang ekonomiya at militar. Malinaw daw na naniniwala ang China na pwede umano silang mambuli ng mga mas maliliit na bansa at hindi sumunod sa batas dahil sa kanilang kakayahan at estado sa international community. Posible raw na magdulot ng mas malalang tensyon at issue ang ganitong gawain ng China.